Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Pangulong Bongbong Marcos tila may di inaasahang pangyayari matapos sumakay sa kanyang helicopter papuntang South Cotabato para maghatid ng magandang balita para sa mga magsasaka. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider mga kaibigan, mag-subscribe na po tayo at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, darating sana ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa South Cotabato bago mag-alas 9 ng umaga para biyayaan ang unang kaganapan sa bayan ng Banga sa South Cotabato nang may mangyaring di inaasahan. Ang sasakyang panghipapawid na sinasakyan ng Pangulong Bongbong Marcos ay nakatagpo ng isang technical na glitch. Kaya napilitan ng Pangulo na gumamit ng ibang eroplano para lumipad patungong South Cotabato. Bagamat hindi ito seryoso, ayon sa Philippine Air Force, na nagpasya ang mga piloto na lumipad sa Gulfstream G280 Command at Control Aircraft na nagdadala ng Pangulo at ng kanyang partido na bumalik sa base bilang pag-iingat matapos makaranas ng ilang minor technical issues sa eroplano. Sabi pa nga ng Philippine Air Force spokesperson, wala itong seryoso, ngunit dahil pinapanatili ng Philippine Air Force ang pinakamataas na pamantayan ng kaligtasan ng paglipad, nagpasya ang mga piloto na gumawa ng pag-iingat sa pagbabalik sa base Villamor Air Base sa Pasay City at suriing mabuti ang sasakyang panghimpapawid. Ayon nga sa balita ng Philippine News Agency, delayed flight. Marcos was supposed to arrive in South Cotabato before 9 a.m. to grace the first event in Banga Town. However, the aircraft carrying Marcos encountered a technical glitch, forcing the president to use a different plane to fly to South Cotabato. While it is not serious, the Philippine Air Force said the pilots flying the Gulfstream G280 Command and Control aircraft transporting the president and his party decided to return to base as a precautionary measure after experiencing some minor technical issue on plane's flap operation. End quote. Patungong South Cotabato ang ating Pangulong Bongbong Marcos para ilunsad ang Consolidated Rice Production and Mechanization Program. Ang programang ito ng ating Pangulo ay naglalayon ng pagsasanib at ang mekanisasyon ng mga sakahan para mas mapabuti pa ang supply ng bigas at mapababa ang gastos sa produksyon. Bagamat naantala ang kanyang pagdating sa Cotabato City, ligtas naman itong dumating para maihatid ang magandang balita ng Pangulong Bongbong Marcos para sa mga magsasaka. Sadyang mabait talaga ang Panginoon sa ating Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan dahil nilalayo siya nito sa posibleng mga kapahamakan. Mabuti na lang at naagapan agad ang mga technical na problema at ligtas na nakarating ang Pangulo. Patuloy po tayong magdasal para sa safety ng ating Pangulong Bongbong Marcos, lalo na't may mga taong masama ang hangarin sa Pangulo. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, nako Pangulong Bongbong Marcos, lalong manggigigil ang mga taong gusto kang ibagsak. Kaya ingat po, pagbalik mo sa Malacanang, pabid ka na agad ng brand new na eroplano na pang-service mo. Mahirap na magkumpiyansa. Ingat po lagi Pangulong Bongbong Marcos. Alam naman namin kayo ang kailangan ng sambayan ng Pilipino. Mag-ingat po at baka may sumabotahin sa inyo. Sana i-check lagi ang loyalty ng mga pilot na magmamaneho ng sasakyan ng eroplano ng ating pinunong presidente. Sana ang mga mapipili na magmamaneho ng eroplano, helicopter, jet at iba pang sasakyan ng ating pinunong presidente ay tunay na mapagkakatiwalaan, tapat, makabayan
makataot, makadiyos, upang di na maganap ang mga malulungkot na kamatayan ng ating pinuno tulad ng mga nakaraang panahon. At marapat din na i-check ang capability ng sasakyan ng ating Pangulo. Sana palitan na ang mga lumang sasakyan ng ating Pangulo para sa kaligtasan ng ating Pangulo. End quote. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Mga kapwa ko magsasaka, sa ating lahat, isang napakagandang hapon sa ating lahat. Ako'y lubos nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo. Alam ko, marami siyang pinagdaanan bago nakarating sa atin. Yung paghihintay natin na hindi matutumbasan ang sakripisyong ibinigay mo, sir, para makapunta dito. Kay Secretary Lagdomeo, sir. Gusto kong ipaalam sa lahat na ang layunin ng programa natin ngayong, ang layunin ng ating programa ay nakafocus doon sa tatlo na kung saan ay ginagawa natin ng paraan upang aangat ang ani ng ating mga magsasaka. Ang pangalawang layunin natin ay maiangat ang kita ng ating mga magsasaka at ang pangatlo ay babagsak natin ang presyo ng bigas. Kaya ang ginawa natin dito... Ito na guys, sabi nilang ibababa na talaga yung presyo ng bigas. Kumbaga, magsisimula na talaga. Kumbaga, pinaprocess na nila guys. Ay ang mga maliliit na mga magsasaka na merong mga isa or dalawang hektaryang lupain lamang ay kinonsolidate natin. Dahil naniniwala tayo na pag nag-iisa at maliit ang magsasaka para itong stick, na madaling mabali pag nag-iisa. Pero pag kinonsolidate natin at binuo, alam natin na mahihirapan baliin ito at tayo ay magdidikta kung anong gusto natin mangyari sa ating mga produkto. Kaya't nga sinasabi natin na ang pangarap natin sa magsasaka na magdodoble ang inyong ani, tataas ang inyong kita, ay hindi makakaapekto sa pagbagsak ng presyo ng ating mga bigas pagdating ng panahon. Kaya nga sinasabi natin na dahil na-consolidate natin ang ating mga farms na dito, pagdating ng panahon, yung inyong fresh palay ay pipresyuhan na kagad yan, papasok dito sa ating South Cotabato Rice Processing Center. Pagpasok dito ng inyong palay, fresh pa lang, babayaran na kayo, ipaprocess sa processing fee, babayaran ulit kayo. Ngayon, pagdating sa dulo na i-market ito naman ang kikitain ninyo ay maibibigay sa inyong mga benepisyo. Lahat po ng mga magsasaka natin ay makakatanggap ng SSS na magkakaroon ng SSS para naman sa pension pagdating ng panahon. Lahat kayo ay magkakaroon ng PhilHealth, health insurance at emergency fund na magagamit ninyo. Yan ay out doon sa pagbibinta natin ng bigas, labas doon na sa binibigay sa inyo ng mga magsasaka. Ang fresh palay ay dadalhin dito sa ating Rice Processing Center na kung saan papasok siya doon sa mechanized drying system at ang output nito na dry ay mapupunta sa silo kung saan isustore doon kung kinakailangan for a long-term storage. Kung kinakailangan naman na hindi ilalagay sa silo dahil mabilisan na paglabas na bigas, idadaan na ito direkta sa mechanized milling system na kung saan ang magiging output na ay yung premium rice na meron tayo. Nag-simulate na tayo, nakapatanim na tayo ng 100
more or less 100 hectares na napalayan sa loob ng 15 days. At tuloy-tuloy po yun dahil ang na-consolidate po namin, Mr. President, ay umabot na ng 1,400 hectares sa ilang munisipyo dito sa probinsya ng South Cotabato. Galing. Ngayon kung mapapansin ninyo, gaganda na ang kita pero kailangan talaga pinag-isa natin ang lahat na magsasaka. Nagkaisa na tayo. Ngayon, hindi lamang ang mga magsasaka ang na-consolidate natin dahil ang ating mga national government agencies ay na-consolidate rin natin na kung saan yung mga programa nila na makakatulong sa ating magsasaka ay na-consolidate natin parang whole of the nation approach na kung saan ang mga programa ay naibibigay direkta sa magsasaka sa pamamagitan ng consolidated farming na nasa corporate approach. Ngayon, ang mga pinamimigay ng national government ng mga seeds ay hindi po direkta mapupunta sa individual na magsasaka, kundi pupunta siya doon sa isang korporasyon na kung saan ito ang nagmamanage ng consolidated farm. After ng harvest, babayaran yon, bibili ulit ng inputs, ibibili ulit ng inputs para sa next cropping. Ibig sabihin, yung binigay po ng national government ay magiging sustainable na programa ng ating gobyerno. Andito rin ang ating DOLE, habang nagtatrabaho ang magsasaka, yung tupad na programa ng ating Pangulo ay ibibigay rin sa magsasaka para pangsweldo rin ng ating mga magsasaka sa umpisa pa lamang. Ang DSWD andyan rin para sa mga livelihood habang naghihintay tayo ng harvest, yung pamilya ay mabibigyan na rin ng livelihood dahil na-organize na rin ito by block na every 50 blocks, 50 hectares isang block. Lahat ng departamento ay nagkakaisa para matulungan at masiguro na habang naghihintay ang ating mga magsasaka sa tamang kita ay talagang buhay na buhay. Kaya't nga't sinasabi natin na mahal na Pangulo, ang pangako po ninyo na i-reduce ang poverty rate sa bansa, ang mga magsasaka natin na nasa below poverty line, na kung saan palaging sinasabi na nasu-short at palaging sinasabi na failure, ngayon po aangat na ito at tinitingnan namin na lalampas na sa below poverty line. At ito rin ang magiging dahilan upang masisiguro natin na pagdating ng panahon, dahil nga sa mga silo natin, magkakaroon na rin ng food security ayon rin sa agenda ng ating Pangulo sa kanyang administrasyon. Andyan na ang poverty rate na mapabagsak, masisiguro rin natin ang food security, ang kagandahan, ang cost of goods po na sinimulate namin na cost of goods ng premium rice ay nasa 18 pesos na lamang. Ibig sabihin, dadagdag lang tayo ng income ng farmer, kaya nating habulin ang 43 noon, baka babagsak na natin sa 30, sunod-sunod kaya na nating pabagsakin. Ang pinaka-importante lang, pinakita natin na ang lahat walang imposible pag ang taong bayan at nagkakaisa at ang alignment ng national government papunta sa local government ay nasa ayos, matitiyak natin sa alignment mula national government, local government hanggang sa community, masisiguro natin na ang lahat ay magagawa natin at matitiyak natin ang tunay na progresyo at development ng ating komunidad. Sa muli, maraming salamat, Mr. President, sa ating mga kababayan, maraming salamat. Patuloy tayong magkaisa para sabay-sabay tayong babangon muli. At yun ang At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.